Again, magandang araw po sa inyong lahat. This is your coach, Chris Tolentino. Okay, ako po ang founder at kinatawan po ng DMPA o yung naririnig nyo po na isang community na Don Chris Mentoring Program Academy. Ako po, itinatag ko po itong academy na to 2 years ago at nagkaroon po ako ng 15 batches. Online po lahat yan. Nagtuturo ako Zoom. Okay, pero doon sa 3 years ko po na ginagawa yun sa previous company ko. Okay, pero way back 2009 to 2019, 10 years po ako sa isang kilalang kumpanya din, no, na hanggang ngayon nag-exceed pa. Doon ho, offline. Okay, naka 16 batches naman ako ng intensive training at nagkaroon po ako ng 16 batches din na team building sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ayan, sa tulong ni Lord, ngayon po, ako po ay dinala niya sa isang napakaganda at very uh, powerful or trending, viral at talaga namang pang long-term na business dito sa iConnect. Pwede pa paki-type nga iConnect, iConnect, baka mamaya may ibang naligaw po dito. Paki-type nga po iConnect kung lahat po ba rito ay member ng iConnect. Oo, baka mamaya nasa I ka lang, walang connect. Pakitype muna kung lahat ng nandirito ay iConnect members. Ayan. Exclusive po ito for iConnect and Team Ants. Ayan. Shout out to our mentor upline, Coach Kat and Winston. Ayan. No? Coach Harold Pangan, Coach JR Kurt. Yan po yung aking mga bloodlines. No? Harold Pangan po yung nag-invite po sa akin. And to all DMPA family. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Again, this time tuturo natin ano yung pamamaraan, no, para makapagpasali ng maraming tao. Bottom line, sa network marketing, it's about sponsoring eh. Okay? Kahit anong sabihin nila na madali ang networking or kung ano man, pero ang bottom line nito, kailangan makapagpasali ka na makapagpasali. Tama? No? Kasi marami sa atin na hype lang. Okay? Meron akong 3 topic sa inyo ngayon. Paki-type nga po muna kung ready na bago ko simulan ito. Paki-type ready. Ayan. Kita ko lang kung nakikipag-cooperate po kayo. Kung maaari po, mag-on cam, wag ihiga. Okay? So, mas maganda kung nakikita ko nagtitake down notes kayo. Ayan. Salamat po sa mga nagta-type. Jason, magandang gabi sa iyo. Okay. Let's start. Thank you, Lord. Ayan. Okay. 97% or more na mga MLM network marketers ay nauuwi sa pagiging failure. Or hindi man failure, nauuwi sa pagtigil. Yeah. Talaga? 3 to 5% lang pala ang nagpapatuloy. Yun yung nakikita yung mga may kotse, mayayaman, big time na. Ilan karamihan sa mga to, hirap o hindi makapag-sponsor kahit todo na yung kanilang hataw. Okay? Sensya na kayo ha, talagang hindi pa ganun ka-okay dito at ako'y nasa farm. Okay? At ako po ay lumabo na ng gusto ang mata. Kaya ako po ay naka-reading glass, no? Todo yung effort pero walang resulta. Minsan mas malaki yung ginagastos lalo na sa mga offliner kumpara sa kinikita nila. Minsan po, imbis na kumita, nauuwi pa sa pagkakautang. Pakitype nga ako, agree. Kung may mga kilala kayong network marketers na ganyan. Nagkakanda utang-utang pa, kakapahiram ng product, kaka-finance ng mga hindi naman kikilos. Ako po, hindi ko po ina-advise na mag-finance kayo ng mag-finance ng mga tao para lang magkapagpasali kayo. Mali para sa akin. Uulitin ko po, mali. Kung naniniwala ka maganda yung produkto at negosyong ino-offer mo, kahit bakit mo kailangan mamilit, yun po yung ituturo ko sa inyo ngayon. Hindi mo kailangan i-please yung lahat ng tao, lalo na i-finance mo, bayaran mo, kahit sabihin mong 2,000 lang naman para may ka-downline ako, no? Kung naniniwala ka maganda yung negosyo natin, hayaan mo silang gumawa ng paraan sa 2,000. Huwag mong is-finance. Karamihan sa mga fini-finance mo kaibigan mo, lalo ka mag-anak mo, tapos pinangakuan mo na may auto spill over dito, ako na munang bahala sa'yo. Ang tanong, kumilos hindi? Kumilos, Carl CJ, hindi.
Sir Ding, Ma'am Christy, hindi. Bakit? Una pa lang, mindset mo siya na wala siyang gagawin. Ikaw ang bahala. Ikaw na nga nag-pay in, ikaw pa yung aasahan niya ng downline, lalo na pag mga kamag-anak mo. Tapos pipilitin mo ngayon, i-add mo sa GC. Mag-invite ka naman after 2 months. Eh sabi mo, wala akong gagawin. Kikita ako eh. Okay. Tapos binigay mo pa yung product. Kaya marami po nagkakanda utang-utang. Imbis na puhunan mo na o pera mo na, nauuwi pa lang sa gastos. Okay? Karamihan nagko-quit agad at bumabalik na lang sa rat race. Balik na lang ako sa empleyado, balik na lang ako sa pagtitinda ng siomai. Dalawang problema po ang nakikita ko kung bakit madalas nangyayari ang mga problemang ito. Una, karamihan ay hindi naturuan ng tamang skills na kailangan para maging effective sa MLM business nila. Ang isang magandang advantage sa atin po dito sa iConnect, pwede kang magsimula kahit anong background o kahit wala ka pang skill sa pagbibusiness. Tama, mali? Sino po rito yung first time sumali sa MLM, wala namang background, pero nandito sa iConnect? Sino po? Pakitype me. Meron ba ritong new blood kung tawagin namin o yung mga first time sa MLM? New blood. Pakitype new blood. New blood. O talagang lahat puro taga-Batikan na rito, mga Batikang networker. Meron po bang new blood? Sige nga po. Pero, yung sinabing walang experience na yan, ito rin yung isang disadvantage. Ang pwede kang magsimula kahit wala kang kahit anong background. Kasi ang problema, porket hindi kailangan ng kahit anong skills o background, karamihan, hindi naglalaan talaga ng oras. Hindi naglalaan ng effort para makapag-aral ng mga skills. Effort, you know what is effort? Yung nilalandingan ng eroplano. Okay, at kapag nakapag-build na ng business na hindi na nag-aral ng mga necessary skills, para ka nagtayo ng bahay na walang solid na pundasyon. Tama? May nakakita na ba rito na binubuong building, binubuong bahay? May nakakita na rito noon, yung inuumpisahan pa lang. Ano po ang unang itinatayo? Pakitype po, pakitype. Ano yung unang ginagawa? Pagbubuo ng bahay, ng building o kahit ng anumang structure. Ano po ang inuuna? Pakitype. Pundasyon. Tama, Sir Francis, Coach Art. Pundasyon, poste. Kasi pag walang pundasyon yan, ano mangyayari sa'yo? Baka mahinang lingdol lang, bagsak na yan. Tama? Pangalawang problema na nakikita ko po, na na-experience ko sa tulad nating mga networkers, maling expectation sa pinasok nilang negosyo. Thank you, Ma'am Christy, babagsak na. Maling expectation. Ano ba yung mga maling expectation na naiisip nyo po? Na mga naiimbita o mga bagong sali rito? Sige nga po. Anyone? Connect with me guys ha. Gusto ko po na ikipag-interact kayo sa akin. Okay, para lang tayo nagkukwentuhan kahit magkakalayong lugar tayo. Ano yung mga maling expectation ng mga sumasali sa ganitong klase ng negosyo? Pagpasok, kikita ng walang ginagawa. Ano pa po? Ano pa? Any po? Type po kayo para gumagana po yung mas masarap pinapagana yung utak mga kapatid. Yayaman agad. Ano ba? Dalawa lang imbitahin mo, yayaman ka na. Ano pa? Meron pa po ba? Maling expectation, walang gagawin, kikita. Sa una lang daw kikita. Okay. Hindi natin sila masisisi o tayo mismo. Dahil halos lahat ng seminars, lahat ng presentation, halos, hindi naman lahat. Ang mga nadidinig mo ay parang ganito. Mag-invite ka lang ng 2 kakilala mo. Kahit huminto ka na, after 1 year, milyon na yung kikitain mo. Sino rito yung first time niya sa networking, yung nakita niya yung kaliwat kanan, 2 lang, tas itong 2 to, hahanap ng tig-2 nila, tapos nalaban, magpe-pairing na yan, pak, yayaman ka na bukas, yayaman ka na next week, yayaman ka na after 6 months, yayaman ka na after 1 year.
Hindi ako against yan, kapatid. Lahat tayo napakinggan yan. Remember the worst case scenario or yung tinatawag na power of two? Ayan. Bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Tamaan bukol. Diyan ako nabaliw dati. Dalawa lang, oo nga, no? Mahihiyain ka, makahanap ka lang dalawang makapalang mukha. Hahanap din ng tigdadalawa niya yun. Yung apat na hanap na tigdadalawa niya, 8, magiging 16, 32, 64, 128, 256. Tamo, kabisado ko pa. After 1 year, meron kang 2,047 downlines. Sino nakarinig niyan? Natatawa na lang po ako every time na maririnig ko to. Linya na to mula sa ibang mga network marketers. Dalawa lang ang kailangan mo. Pero gusto kong tanungin kung wala ba siyang dalawang kaibigan kaya ngayon namumusakal pa din siya. Naririnig ko sa maraming networkers, wala ka bang dalawang kaibigan? Bakit hanggang ngayon kung sino-sino pa rin ang mga hindi niya kaibigan yung iniimbita niya? I'm sure, brother and sisters, by now na-realize mo na hindi talaga totoo yun. Di ba sabi ko kagabi sa training, patutunayan ko din sa inyo ngayon. Hindi mo pakinggan nyo ako mabuti makinig. Gusto kong elaborate sa inyo to. No? Simula ngayon, gumising na po tayo sa katotohanan. Network marketing is not hard, but it's not easy. Uulitin ko. Network marketing is not hard, but it's not easy. English yun, Sir Jason. Kanina ko lang kinabisado. You need to learn the right skills and the effective strategies to build your business. Tama? At lalong hindi lang dalawa ang kailangan mo, hindi 5, hindi 10, hindi 50 ang kailangan mong mag-sponsor ng marami. You need to sponsor more downlines kung talagang gusto mong mag-build ng malaking network marketing business. Tanungin niyo ako bakit? Pakitype bakit? Bakit? Bakit kailangan madami? Pakitype po, bakit? Bakit? Bakit hindi lang dalawa? Bakit hindi ako naniniwalang dalawa lang? Bakit? Bakit? Yung mga 4, 5 bakit lang eh. Tanungin kita ngayon. Yung napasali mo bang dalawa, solid leader na kahit magbakasyon ka, hindi natitigil? Si Kuya Harold, meron ng mahigit 16 direct referral. Kung dalawa lang napasali niya, hindi naman agad kumilos yung dalawa, kikita ba ng malaki ngayon si Kuya Harold? Nagigets niyo yung point ko? Hindi lahat ng napasali mo magtutuloy-tuloy. That's the reality. Hindi lahat ng mapapasali mo gagalaw. Hindi lahat mag-workout. Hindi lahat kala mo kasama mo hanggang dulo. Marami na po kami nakasabayan. Napakatagal na panahon na. Pero sino yung talagang naging matibay sa mundo ng MLM? Yung taong may malalim na dahilan. Hindi lang yung taong gusto lang sumubok. Hindi lahat ng iimbitahin mo sasali. Hindi po lahat ng napasali mo magtutuloy. At hindi lahat ng nagtutuloy kala mo kasama mo hanggang dulo. So ang mentalidad ng isang coach Chris Tolentino, lagi ko po sinasabi sa team ko, you need to sponsor more downline. Hindi mo alam kung sino kikilos. Dito sa iConnect po, ang dami ko napasaling networker nung nag-uumpisa ako 2 months ago. Nagtuloy po ba lahat? Hindi. May isa nga po, batikan na eh. Kahit isa ngayon, wala pa napapasali. Kasabayan ko pa, kumpare ko pa. Pero may napasali ko, isang hindi namang networker, hindi rin naman senior citizen pa nga, pero ang dami napasali. So, hindi basihan po yun. Tama? Ano yung punto ko? You need to sponsor more downlines. Kailangan marami. Okay? Lalo ngayon, sa ganitong klase ng negosyo, kung gusto mong kumita ng malaki, meron tayong tinatawag na leadership bonus. Pakitype yes. At pag na-unlock mo yung 3-star, ma-unlock o pagka nakapag-upgrade ka ng 3-star, ma-unlock mo ngayon yung leadership bonus na kung saan mas marami kang direct referral, mas mabilis ang pagyaman mo rito. Pakitype, tama o tama? Tama o tama? Paano kung dalawa lang?
ang napasali mo. Tapos yung dalawa mo, tulog pa tulad mo. Aray ko po. Aray ko po. Natulog pa. Tama? Acne pa yung napasali mong dalawa. Alam ko na yan. Narinig ko na yan, Coach Chris Tolentino. Umatenda ako dyan. Acne. Ayaw pang magpaulit-ulit umaten. Eh ako naniniwala, yung isang attend mo, hindi mo naman natutunan lahat. Tama? So ano kailangan gawin? Ulit-ulit-ulitin lahat siya. Paulit-ulit natin siyang gawin. 'Di ba? Okay. Ngayon, ah, sabihin na natin sa mga network marketers na paulit-ulit natin 'tong naririnig, para sa akin, it's all about hyping. Anong hyping, Coach Chris? Yung taong pinasali mo, mag-pay in lang, sabi mo dalawa lang kailangan mo, yung dalawa na hanap ng dalawa, yung apat na hanap ng dalawa, magiging 8, yung 8 hanap ng tigda dalawa, magiging 16. Minindset mo siya. Pag nahirapan, titigil hindi. Pinasali mo siya na dalawa lang, yayaman na siya. Naka-mindset ngayon siya, dalawa lang, titigil na ako. Hanap naman ng dalawa yung tigda dalawa ko. Okay? Yes, tumali siya, na-hype mo siya, pero realidad, kayo na po ang magsabi. Tapos na po ba ang boxing sa dalawang tao lang? Kayo na po ang magsabi. Sa mga naka-experience, yung walang mindsetan, tawa na po tayo sa mindsetan. Tagal na natin na power, power, grabe, grabe. Pero ang realidad, you need to sponsor more downlines. Yun ang totoo para sa akin. Again, training ko po ito. Yun ang ganang akin. Kung ginagawa mo pa din yun, wala po akong magagawa. Baka yun yung naitanim sa'yo at yun yung effective sa'yo, okay lang po yan. Pero ulitin ko po, sabi ko kagabi, tapos na po ang kabanata ng network ang hyping sa network marketing. Matatalino na po tao sa labas. Sangkaterba na rin po ang naatinan nilang networking. Opo, hindi na lahat yan kamag-anak niya, kakilala niya, baka nag-network na o baka siya mismo. Ibig sabihin, ah, kung babaluin mo pa rin sila na yayaman agad sila nang wala silang gagawin, eh sasabihin sa'yo, scammer ka. Kasi wala namang ganun. Walang gagawin, yayaman. Eh, kung gusto mong yumaman, may gagawin po tayo rito. Sabihin mo na agad sa kanila. Okay? Naniniwala kayo, bano ang lahat sa simula. Bano ang lahat sa simula. Maraming learning curve. Magkakaroon ka ng mga challenges. Minsan malilito ka. At madalas magkakamali ka. Sino po rito, pagsampa niya sa motor, pagsampa niya sa bisikleta, never man lang siyang gumewang. Unang sampa mo. Meron po ba no? Pagtalon mo sa ilog, sa dagat, nakalangoy ka kaagad. First time mo. Meron po bang ganon? Wala. First time mo mag-basketball, di ba mukha kang tulongges? Lahat ng bagay pag first time, ano yon? Anong masakit? Iba yun ah. Lahat ng bagay pag first time, magkakamali. Tama? So ano punto ko? Kung ikaw po, nasa bagong stage o new blood na ginagawa mo tong negosyon to, paulit-ulit magkakamali. Napakarami ko pong sablay dati. Hanggang ngayon po, nag-aaral po ako rito. Okay? Pero pwede ba talaga na mas maging madali at nakaka-enjoy yung pagpapasali o negosyong to? Magandang tanong, tama? Pwede kaya? Pwede kaya yun? Ilan na tayo nandito ngayon? Wow, shout out sa 52 participants. Mamaya 520 na yan. Okay, pakitype nga kung are you learning? May natututunan po ba? What is Bano? Sabi ni Mayor Rose. Shout out one of my leader no from Australia no. Mayor Rose, shout out sa iyo. And Gob, no? Gob Noel, Mayora Rose, yan po ay mga grabe po ito. Kayo nyo po makakasama natin dito sa Pilipinas. At everyday, may ine-encode na PA niya, no? Shout out sa iyo, Ma'am Mayor Rose. Bano is parang
Help me, guys. Other term lang ba, no? Yung hindi naman lampa eh. Nag-uumpisa ka or parang bagito ka sa lahat ng bagay. Ganon. Oo. Parang ganon. Hindi pa sanay. Thank you, Sir Arto. Buti na lang may mga active ditong mga members, oh. Newbie! Yun! Baby steps! Thank you, guys. Love you all. Grabe yung bote ko rito. Bear brand. Mami, pasuyo ako ng tumbler ko. Okay, sa kambal ko. Rookie! Thank you, Tita Julia Tolentino from Canada. Wow, one of my leaders, no? Tita, miss you. Okay. Para mas maging madali ang business na to para sa atin, kailangan mong gawin ay mag-acquire ng mga necessary skills. Sponsoring skills ay pwede mong matutunan at ma-master. Sponsoring o pagpapasali. Pero bago mo ma-master ang skills na to, kailangan mo magsimula sa tinatawag na pundasyon. Okay? Yung pundasyon, ito po yung para sa akin yung right mindset. Dapat tama ang iniisip mo pag may kinakausap kang prospect. Ano yun, Coach Chris? Parang kakaiba yun. Sige nga po, tanungin ko po kayong lahat. Bukod po dun sa mga naka-attend na ng ganitong training ko, lalo DMPA, wag muna kayong sasagot. Listen to me. Isang tanong, isang sagot. At pag may tanong, may sagot. Ano ang tumatakbo sa isip mo pag meron kang gustong pasalihin? In 1, 2, 3, sagot. May prospect ka. May gusto ka ma-recruit. Ano tumatakbo sa isip mo? Go ahead po. Go ahead. Sana ano? Sana may tumatakbo sa isip mo. Go ahead. Huwag kayong mahiya. Kaya nga training ito eh. Paano po siya mapapa-oo? Yan. Paano siya mapapasali? Pero ano yung tumatakbo sa isip mo? Sana all. Thank you, Sir JC. Salvacion Fernandez. New opportunity. Ano yung tumatakbo sa isip mo? Ano yung nararamdaman mo habang may pinipresentahan ka? Habang may tinotok ka? Habang may sinesendan ka ng marketing plan? Habang may dinala ka sa opisina? Habang may pinapakausap ka sa upline mo? Baka ito na yung agila ko, sabi ni Jason. Kikilos kaya to, ha? Same as mindset. Kadalasan naisip ng karamihan, may income ka which is mali. Alas, kumita na ako. Parang ganun si Coach Art. May katuwang na ako sa paggawa. Sana mapa-sign up ko na siya. Sana makasama ko siya sa journey na to. Sana maingganyo siya. Sana bumangon kami muli. Sana maging kami muli. Kalimutan mo na yung ex mo. Huwag mo iimbitahin yung ex mo dito, ha? Oo, masisira ang hanap buhay mo. Oo. Dati sa previous company ko, ay hindi, yung unang company ko po, nag-imbita ako ng ex ko. Sali agad. Yun nga lang, kala ko yung negosyo gusto. Ako pa din pala. Joke lang. Sir Card CJ talaga eh. Di ba? Oo! Sana same mindset. Kaibiganin ko muna. Okay. Walang mali sa lahat ng sinabi nyo. Tama naman yan. Okay. Try to think of it, guys. Come to think of it. Wrong mental attitude equals wrong approach. Yung mindset, pag mali ang tumatakbo sa isip mo habang may kinakausap kang prospect, magiging mali din ang magiging approach mo. Pakitype agree. Pero pag may right or mindset ka or right mental na attitude ka, magiging tama din yung approach mo. So again, wrong mental attitude equals wrong approach. Right mental attitude equals right approach. Nung ako pa nagsisimula sa network marketing, gumawa ako ng prospect list. Sa unang 20 kinausap ko, nireject ako. Dinagdagan ko ng 10, nireject ulit ako. Paulit-ulit ako na-reject. First time ko sa networking, yung church doon sa harapan namin, Christian church, pinuno ko ng tao yun. Dami kong kaibigan. Ako po'y napakayaman sa kaibigan. Doon po sa subdivision namin, sa Sunnybrook 2, General Trias, Cavite. Napakatagal ko po dyan. 15 years yata ako dyan.
Way back 2009, na-invite ako sa isang bilog-bilog. Baliw na baliw ang isang Cristolentino. DVD pa that time. Amo, matanda na talaga ako. DVD. Nung pinanood ko yung DVD sa bahay, hindi ako makatulog. Yaman na ako. Yayaman na ako. After 1 week, pinuno ko ng tao yung church doon. Yun ang nakita ko magandang venue. Dumating yung upline ko. Naka-brand yung kotse. Siya nagpaliwanag, nag-electrolysis pa, nag-demo-demo. Ang invite ko po, mahigit 60 katao hanggang bintana sa labas may nakikinig. Tanong nyo ilan sumali. Pakitype ilan, ilan. Ilan ang sumali, ilan. Pakitype ilan ang nag-join, ilan, ilan. Ami, ilan po sumali? Wala. Tama ka, Sir Ma'am Christy Castro. Walang sumali kahit isang kuting. Kahit isang totoong buhay ito. Sabi ko, nagpansit ako ng 3 kilo. Diba? Pinakain ko pa yung upline. Nagpamerienda ako, nagpa-juice ako. Ang galing-galing nung speaker. Ha? Palakpakan kayong lahat kanina kahit isa walang nag-join. Tapos may isang guest na late. Kumakain na kami ng upline ko, humabol, kaibigan ng nanay ko. Nilatagan namin ng one-on-one, yun pa yung sumali. Yan ako bang parang may sasaya, wala lang sa magpapaway. Ganun po yung nangyari sa akin. Okay, kwento lang naman ng aking mga experience po. Okay. Yung late siya pa yung sumali. Okay. Magko-co-host ako ng iba. Baka sakali lang yan. Parang CJ co-host kita. Hindi ko alam eh. Hindi ko na, ano ba yun? Mute all upon entry. Yan. Okay. Paki-mute po na, Sir Jerry. Mute ko lang ha. Saglit lang po, hindi ko na set up. Sorry. Host tools for participants. Ayan. Okay. Hindi mo na kayo makapag-unmute ha para wala po tayong distraction. Ayan. Okay. Message kayo, parin teams, pare Randy. Nasa main office kasi yung mga DMPA ano natin, no? Mayora Rose, co-host ko yung aking napakagandang friend. Co-host kita, Coach Mayora Rose. Asan ka paring Carl CJ? Pare patulong ako. May co-host. Ayan. Ayan. Okay, tuloy po tayo. No? Maraming ganun. Normal na normal po talaga yan. At alam mo, ang wala pala ako. Skills ng pagpa-follow up, skills ng meeting after meeting, skills ng approach kung paano ko kakausapin yung tao na naka-attend, lalo na yung closing skills na mamaya madadaanan natin. So ibig sabihin pala, hindi lang basta mag-iimbita ka, napakaraming proseso o pwede mo pang kailangan matutunan para ma-master tong ganitong klase ng negosyo. Pakitype nga po ako, agree. Kung agree kayo. Ami? Pasuyo nga ng water ko, please. Thank you, guys. Okay. Habang araw-araw ako dating nahihirapan sa negosyo ko, araw-araw din ako nagtataka, bakit yung ibang networker, bakit dito sa iConnect, pwedeng sabihin mo, ang dami nilang ini-encode. Bakit sila addang-add sa GC, ako walang pay-in? Para bang sila walang kahirap-hirap? Eh ako halos i-please ko na yung kamag-anak ko, ayaw pang sumali. Mayroon pa nag-iimbita sa akin sa ibang networking dati. Sabi nung last week lang, downline ko siya ron sa previous company. Hindi ko na, na malayo na. Sabi niya sa akin, Coach, nasa ganitong company ako. Ba't kaya ang hirap magpasali? Huli ko na naintindihan na wala palang kinalaman, no? Ang yun sa pagre-recruit ko, kung ano-ano pang alam ko dati. No? Isang malaking bagay na na-determine ko, ang effective na sponsoring o pagre-recruit ay kung tama yung tumatakbo sa isip mo habang may kinakausap kang prospect. Okay? Ano ba yung mga maling mental attitude, Coach Chris? Ano ba yung mga mali na tumatakbo sa isip? Kanang ganito. May kinakausap kang prospect. Ang nasa isip mo, sana sumali na tong kinakausap ko. Pag sumali kasi to, may 200 ako, pambangga ko pa, may 500 pa ako.
Tama o maling mindset? Pag sumali kasi 'to, may downline na ako. May i-a-add ako sa GC. Tama o mali? Paano naging tama? Sana sumali ito kasi 'pag sumali 'to, may pambayad ako ng kuryente ko. Tama o mali? Sana magustuhan niya yung negosyo ko kasi 'pag sumali siya, magkaka-income na ako. Sana bumili agad siya ng product, sana hindi niya ako i-reject, sana magka-downline na ako. Mali o tama? Kapag ganito yung mental attitude mo, mami yung block please. Ibig sabihin, desperado ka. Real talk tayo mga kapatid hindi. Kung first time mo umattend sa training ko, please, bear with me. Maririnig nyo yung dapat mong marinig, hindi yung gusto mong marinig. Medyo kalampagan ng konti po ito. Alam ko marami siya ito, marami ka nang inattend ng training. Uulitin ko, maririnig mo yung dapat mong marinig, hindi yung gusto mo lang marinig. Kasi kung lahat ng training, imo-motivate lang kita, ang motibasyon lilipas. Thank you, Mami. Yung motivation, yaman tayo, mindset. Yes, walang mali ron. Pero yung motivation lilipas, bottom line, ang tanong, kailangan mo magpasali. Nakakapagpasali ba? Gets? So ngayon po, this time, pauunawa natin ano yung talagang realidad. Bakit natin kailangan magpasali at ano yung tumatakbo sa isip at kailangan nating skills to how to sponsor more downlines. Okay. Pag ganun kasing example ko kanina, nangingibabaw sa marami sa atin yung needy mindset. Lack at needy mindset. Wala kang abundance mentality. Yung meron kang yung good posture na tinatawag sa network marketing, hindi mo napapakita sa kanya. Ang pagiging desperado at pagiging needy ay maling mindset o mental attitude. Okay? Kapag mali itong tumatakbo sa isip mo, magiging mali yung approach mo at listen, magre-reflect yun sa sinasabi mo. Wow. Thank you, Mayora. Okay. Parang ganito yun. Friend, sabi mo dun sa chinat mong friend mo, friend, kumusta ka na? May kasunod yan. Anong kasunod? Pagka may kumusta, Ma'am Christy, anong kasunod? Pautang naman. Hindi, ganito. Friend, baka interesado ka naman mag-business. Mura lang. Kikita ka. Promise. Check mo, friend, ha, pag wala kang ginagawa. Yan. Check mo ha, wala namang mawawala. Hi, may papakita ako sa iyong opportunity. Maganda to. Baka sakaling magustuhan mo. Oy, friend, may sinalihan ako. Sige no, sali ka na please. Join ka na sa akin oh. Sige na para may kasama naman ako. Friend, join ka na. Maganda to talaga, promise. Oo, kikita tayo ng 500. Friend, check mo naman tong new business ko. Okay lang ba? Okay lang ba? Dali oh, please. Okay. Pag ganito yung tumatakbo sa isip mo, hindi kita masisisi, ganyan naman ang karamihan, Victor. Ramdam ka agad yung desperation sa mga linya pa lang na to. At ang madalas, yung mga linya na nadidinig natin sa mga karamihan pong beginners. Okay, ang problema, listen, ang problema kapag naramdaman ng prospect mo na desperado kang kumita, desperado kang makapagpasali, desperado kang magkaroon ng downline, doon sila mag-uumpisang lumayo sa'yo. Gano'n, naliligo naman ako araw-araw ba't kayo ayaw lumapit sa akin? Yung tipong hindi na sila nagre-reply sa mga message mo. Ang nakakatawa, pag sa messenger lagi silang offline. Nagpo-post naman sila. Tapos scene mode ka, paki-type scene mode. Sino rito yung na scene mode na? Paki-type scene mode. Yung sinendan mo yung sponsor link scene mode. Meron wala? Paki-type scene mode. Nag-send ka naman ng video nag-send ka ng sponsor link scene mo. Di ba, ang dami nating pagkakataon na scene mode tayo, pambirang yan, Di ba?
Gusto mo lang naman siya mapasali, gusto mo lang naman siyang pamasali kasi may komisyon ka. Desperado tayo magpasali kasi hindi ka pa kumikita o maliit pa yung kinikita mo. Isipin mo, tulad na sinabi ko kanina, kung talagang maganda yung opportunity na ino-offer mo, bakit mo kailangan makiusap? Makiusap. Bakit mo kailangan magsalita ng please? Kung talagang maganda yung opportunity ng iConnect na ino-offer mo, kung naniniwala kang maganda to, bakit kailangan mong mangumbinse ng ayaw sumali? Di po ako galit. Kaya ka pala nahihirapan, pinapasali mo yung ayaw. Tama, mali. Tingnan nyo mabuti to ha. Ayaw ng pinsan mo, pinipilit mo. Ayaw ng kapatid mo, pinilit mo. Ayaw ng kapitbahay mo, nakikiusap ka, kinukumbinsi mo, pinipilit mo pa na maging downline mo. Ayaw nga. Mahirapan ka talaga. Di pasalihin mo yung gusto. Kung ikaw nga ginusto mo, may magugusto din. Hindi mo kailangan ibaba yung sarili mo at yung negosyo mo. Dapat maging proud ka kasi ikaw yung tutulong sa kanila. At opportunity yung ino-offer mo. Pag ayaw, next. Pag ayaw, next. Ako ganito. Bawa itong wallet ko, maraming laman to. Ang laman nito, halimbawa, 100,000. Oh, 100,000 to. Iaalok ko to sa'yo. Ito yung AI Connect. Pag ayaw mo, iaalok ko to sa iba. Be. Pag ayaw mo ulit, iaalok ko ulit to sa iba. Pag ayaw mo, iaalok ko ulit to sa iba. Ako ba nawalan? Hindi. 100,000 to eh. Pag ganun ang mindset mo, mapapagod ka hindi. Some will join, some will not. So what? Madalas mo naririnig yan, hindi lang na-apply. Bakit? Naapektuhan tayong paulit-ulit ng rejection. Mamaya, yung hacking last topic, never get attached to the outcome. Huwag kang masyadong ma-attach dun sa mga resultang ginagawa mo ngayon. Okay? Ano ba yung right mental attitude, Coach Chris? Ito yung sikreto ng mga successful na tao. Kung tatanungin niyo yung mga top earners natin, meron na silang tinatawag na good posture and right mental attitude while doing this kind of business. Kailangan pag may kausap ka, kachat ka na prospect, hindi dapat nila nararamdaman na desperado ka na at kailangan mo siya. Nandito ba yung aking top leader? Nandito nga, Jay Tumboco is here. Shoutout sa'yo. Parin Jay, galing lang ng main office yan. Iba't ibang lugar, narating yan. Galing Zamboanga last week yan. Nakapagpasamin ng maraming tao. Pabalik na ng Canada yan. Pero pag nagsasalita ang isang Jay Tumboco ng isang Tibbs Guinness, merong right mental attitude. Pag ayaw mo lang, hindi kita pipilitin. Ang daming taong naghihintay sa labas para kausapin ko. Tama ba ako, paring Jay? Bakit ako mag-aaksaya ng oras sa mga taong negative na ayaw makinig sa akin? Next lang ng next ng next. Ang daming tao sa labas na naghihintay para makausap ako. Ganun ang mentalidad. Okay? Kailangan, pag may kinakausap ka, hindi nila maramdamang desperado ka. Parang lalaki at babaeng nagliligawan lang yan. Balikan mo nung naalala mo nung high school ka, nung college ka. Sa mga dalaga, kababaihan, makinig. Pag kinulit ka ng nanliligaw sa'yo, paulit-ulit, sobrang kulit. Anong ginagawa mo? Lumalayo, umiiwas. Tapos, pag nangulit pa ng nangulit, anong ginagawa mo? Boom! Busted yan. Busted. Parang ganun din sa MLM business. Mababusted ka, marereject ka kapag pinakita mong desperado ka. Ano yung correct mindset, Coach Chris? Dapat hawak mo ang alas. Hindi yung hawak mo ang beat, puro ka na lang hawak mo yung beat. Dapat, Ma'am Christy, tawag. Ma'am, pa isang sayaw nga po dyan. Hawak ko ang brief. Dapat hawak mo yung alas. Ikaw ang may alas. Ikaw ang magbibigay ng pabor. Ikaw yung may opportunity. Hindi ka naman mangungutang. Hindi ka mag-aalok ng walang kwentang bagay. Hindi ka mag-aalok ng walang kwentang produkto, kapatid. Hawak mo yung magandang AI Connect business na 2,000 lang meron siyang negosyong pwede siyang umasenso. Bakit ka magpiplis? Ikaw magbibigay ng pabor dahil ikaw naman talagang may opportunity na makatutulong at posibleng makapagpabago ng buhay ng taong yan. Are you learning? Pakitype learning.
Tatlong type lang ng learning, tutuloy ko to. Pag walang nag-type, ihinto ko na to. Isa, makulit lang po talaga ako ha, bahala kayo. Okay, salamat po sa Ma'am Raquel. Sir Larry Centino, shoutout sa'yo. Jason, Ma'am Charmaine, Sir Ma'am Juliet. Okay. Ano yung mindset, mga idadagdag mo sa mindset mo? Itong taong tong kinakausap ko, deserving ba to? O tumatawag, Sir Saldo, mamaya na po. Oo, leader din natin yan. Deserving ba tong oras? Ito bang partner ko na to? Tulad ni J. Tumbokon, binaba ang isang libi espiritu sa Zamboanga. Bakit? Deserving ba to? Bibigyan ba ako ng mga kakausapin nito? Hahataw din ba to? Ay, bigyan ng oras yan. Qualified ba tong taong to para mabilahan ng ko rin ng time? Kasi pag may napasali ka, tatrabahuhin yan eh. Hindi naman pasali mo, tapos na, hindi. O galing kaming Pangasinan last week. Napot kami ng 4 days doon. Sakripisyo, hindi. Sakripisyo, iniwan ko anak ko, iniwan ko restaurant business ko. Kasi bakit? Kailangan mo suportahan pag may napasali ka eh. Tapos na ba yung effort mo na papasali mo yung downline mo? No, yun ang problema ng marami. Kaya walang duplication kasi hindi lumagal ko. Kasi after pasalihin, tapos na laban, mali. Kailangan i-guide, turuan, suportahan. Patayuing leader. Huwag mong babyhin. Yun din yung mali natin before eh. Binigay natin lahat, isinubo natin lahat, pati pang post, binigay mo, pininance mo pa. Pag hindi kumilos, sasaktan ka. Pag hindi nagtuloy, galit ka. Eh, hindi naman lahat talagang gagawin eh. Okay? Meron ba siyang magandang rason para mag-build ng long-term business tulad ko? Tama? So, ilan po yan sa mga kailangan mong idagdag, no? Pagka ginagawa mo tong negosyo to. Okay? Isa pa. Marami sa ating mga MLM leaders, pag magpapaliwanag sa prospect, again ha, wala po akong ano, sana lang makatulong. Sobrang haba. Okay? Ano 'yon? Yung kala mo isa to sa parang ano, yung parang pagiging madaldal. Ganito yung karamihan, yung na-explain agad nila yung prospect nila, yung detalye ng company, yung profile, yung product, yung business plan. Product pa lang isang oras na, pati history ng may-ari, saan pinanganak, saan graduate, ganito ganon, ganito ganon, lahat ng ingredients ng product, ORAC value, pang kung ano-ano pa. Pati yung MLM, mga hindi naman nila maintindihan mga salita natin, sasabihin mo pa, up to how many level, meron pa mga ganto-ganto. Tingin mo maintindihan lahat 'yon? 'Di ba? Diniscuss mo lahat ng pag-upgrade, diniscuss mo lahat ng sangkaterbang anik-anik doon sa compensation plan natin. Lalo't hindi namang networker yung kausap mo, ano mararamdaman niya? Ang komplikado naman 'yan. Pag ba ganyan ang ginawa ko, sumali ako sa'yo, gagayahin din kita, mahirap 'yan. Matalsik-talsik pa yung laway, pati yung mga percent sa katerbang commission, diniscuss mo pa. Okay? So, anong nangyayari ngayon, sobrang bilis ng pagsasalita, sobrang dami mong inaral, gusto mo sabihin lahat. Para magustuhan lang ng prospect mo. Pero hindi mo naiintindihan ang nasa isip ng prospect mo. Meron akong training, paano bumasa ng isip ng prospect sa mga susunod siguro. Ang nasa isip kasi nila, habang ang dami-dami mong sinasabi sa harapan, habang nasa bahay ka nila, nakakain na gutom na sila, hindi ka patapos. Ang nasa isip nila, ano bang paki ko dyan? Ano bang mapapala ko sa'yo? Ano bang mapapala ko dyan? Istorbo na to, gutom na yung mga anak ko ha. Hindi pa ako namamalengke ha. Hindi ko naman maintindihan paano makakatulong sa akin yan. Ang tagal naman. Waste of time. Boring. Boring. Eh, mas admit ganyan po din po ako dati. Pareho po tayo. Ang problema kasi, pagka ganito yung ginawa mo, mararamdaman ng prospect mo na paulit-ulit mo siyang kinukumbinse. Ang nangyayari ngayon, binebenta mo sa prospect mo na idea na na kailangan niyang sumali lang sa'yo. Kaya magiging tingin agad niya sa'yo, isa kang pushy na network marketer. Yung kailangan mo lang magpasali whatever it takes. Okay? Pakinggan niyo po ito. Kaya nga tayo binigyan ng dalawang tenga at isang bibig dahil kailangan nating mas makinig
kaysa magsalita. Ulitin ko po. Kaya tayo binigyan ng dalawang tenga at isang bibig dahil kailangan nating mas makinig at magsalita. Okay? Pakitype learning kung may natututunan ulit. Learning, learning, learning. Okay? Pakitype takisa. Hahapyawan ko lang to sa susunod pagka sa mga sponsoring, handling objection and rejection, dadaanan ko ulit. Takisa. Tanong, kinig, sagot. Tanong, kinig, sagot. Para hindi mo makalimutan, takisa. Pakinote. For your notes, takisa. Ang meaning, tanong, kinig, sagot. Marami sa atin, pag magpakausap ng prospect, kausap, talk, 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 sagot, 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 sagot. Pag may tinanong, sagot. Pag may tanong, tanong. Tanong, sagot, tanong, sagot. Walang mali ron, pero pakinggan nyo po itong idea ko. Kaya humahaba yung paliwanagan, sinasabi mo lahat sa kanya. Pero may tinatawag tayong short and basic presentation na kahit kailan para sa akin napaka-effective niya. Tapos magkaroon na lang kayo ng meeting after meeting o question and answer. Okay? Ito yung idea. Pag nagtanong yung prospect mo, madalas sasagutin mo. Networking ba yan? Yes. Alam mo bakit? Hindi ba pyramiding yan? Hindi. Ito yung mga legalities namin. Tatagal ba yung kumpanya mo? Yes naman. Ito, may kumita na ba dyan? Ito yung mga kumita. Magkano na kinita mo dyan? Ito na yung ganita ko. Hindi ba scam yan? Hindi. Ang scam, ganito, ganun. Defensive ka masyado. Pakinggan mo to. Every time na may tatanong sa'yo yung prospect mo, anumang objection niya, balikan mo ng tanong. Magtanong, makinig, bago ka sumagot. Example, Sir, sabi sa'yo, inobject ka ng kausap mo. Pare-pareho lang yan eh. Hindi ba scam yan? Ano sasagot mo? Sir, hindi. Ang dami na nga kumikita eh. Sir, nag-uumpisa ang kumpanya. Paano masabing scam to? Nagiging defensive ka. Ang dami mo na agad sinabi. Pero subukan mong try ito. Sir, di ba scam yan? Pare-pareho lang. Dami ng ganyan. Ang sabihin mo sa kanya, Sir, okay lang ba tanongin ko po kayo? May bad experience na po ba kayo sa ganitong klaseng negosyo? Good question, Sir Marky. Good question, yes or no? And then wala kang ibang dapat gawin sa susunod na step kundi makinig. Yun ang pinakamadali. Hindi yung sangkaterbang, minotivate mo siya, sinabi mo mula nung nagtatrabaho at nagtitinda ka ng tuyo hanggang ngayon, minotivate mo pa siya. Wala siyang pakialam. Makinig ka lang sa kanya. Sir, kasi ganito nangyari sa amin dati ng pamilya ko. Kasi ganito, ganun yung kapatid ko na scam. Ako, sir, kasi may sinalihan na ako. O, kumusta po? Anong nangyari? Hayaan mo siyang magkwento. Hindi ikaw yung puro kwento ng kwento. Ang tingin niya sa'yo, wala ka ng kwenta. Sorry guys, magiging tapat lang ako. Isang oras mong kinausap pero hindi mo man lang siya pinagsalita. Sabi niya lang sa'yo, tagal pa ba? Oh, oh, sige, payaman ka na. Oh, bahala ka. Dami ko sana itong itanong, hindi mo tumigil. Dadadadadadada. Sayang yung pagkakataon. Hayaan mo siya. Sir, kumusta po? Kwento siya. Kasi ganito nangyari. Okay, sige po sir. Ano po nangyari? O magkano po na-invest niyo po doon? Wala nangyari. Sinalihan kaming ganyan, ganito, ganun. Tapos pinasali kami, iniwanan din kami. Marami yan. Maraming kwentong ganyan. Ganun po ba? Okay. Okay. Tapos dinakinig ka na sa kanya. Makikisimpatya ka. Ang unang-unang bibitawang mong salita sa kanya, pakinggan niyo po. For your notes, naiintindihan kita. Pakitype nga po, naiintindihan kita. Look for common grounds. Kailangan may pag-uusap kayong pagkakatulad nyo. Napaka-effective yon. Makikisimpatya ka sa kanya. Dapat nauunawaan mo siya. Nararamdaman mo siya para magtiwala siya sa'yo. Naiintindihan kita, sir. Kung gano'n, may experience kang gano'n dati, sabihin mo, sir, naiintindihan kita, gano'n din ako before. Pero na-realize ko, o tsaka ka na magkwento, tsaka ka na sumagot,
Gumamit ka ng mga experience mo at mga sitwasyon na tulad nung nangyari sa kanya para magkaroon kayo ng connection. That's the powerful communication skills na kailangan nating i-master pare-pareho. Tama, Ferdinand Barcelona. Thank you, Coach. Feel, felt, and found. Kasi pumunta ka sa bahay niya, inabot ka ng 2 oras doon, ang dami niyang gagawin sa bahay ng babae, wala na sila nagawa kasi ayaw mong tumigil, pangungumbinse. Amateur networkers convince people, but professional network marketers sorting people. Pagtatagal ka ng tatagal sa kakakumbinse, wala kang paulit-ulit mangyari sa kundi pa reject, 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 reject. Normal yon, kailangan mo siyang daanan. Pero kapatid, kailangan nating masterin yung skills kung paano bumasa ng isip ng kausap, kung paano makipag-usap ng maayos sa prospect, kung paano ngayon marinig nila yung mga gusto nilang marinig. Hindi yung gusto mo lang sabihin. Uulitin ko. Yes, pare-pareho tayong marami ng inatin ng training. Marami ka ng inatin ng seminars. Ang dami na nagtatakbuhan sa isip mo para pasalihin siya. Pero the most important, ano yung gusto niyang marinig? Hindi yung gusto mo laging sabihin. Are you still there? Hello? Hello? Okay. Let me share my screen. This is my another special training for you guys. Hopefully makatulong to sa'yo. Pakitype ko nakikita yung screen ko. Sorry. Dali lang po ah. Hindi ko na set up yung slideshow. Dali. Mabilis lang naman to. May natututunan po ba? Pag wala. Dali lang po ah. Okay. Let me share my screen. Isang mabilis na training na lang. Kaya nyo pa ba akong bigyan ng mga 15 minutes or more? Pakitype nga yes. Mga minamahal kong manonood. Another 15 minutes. Okay. May nag-type ba? Yes daw. Yes. Yan. Hindi ko lang naset. Okay. 3 types of market. Prospecting na po ito and sponsoring. For your notes, 64 participants. Okay. Alam ko paulit-ulit mo nang naririnig ito. Pero let me share to you guys. Yung cold market, hindi mo kilala. Mabilis lang, dadaanan ko lang, papahapyawang kita. Pero pakinggan mo ano yung difference itong training na to sa paulit-ulit mo nang natin. Warm market, ito yung kilala mo pero at kilala ka. Hot, ito yung mga close to you at kilalang kilala ka. Please, walang magre-record. And please, walang ipopost tong training na to. Okay? Bigyan natin ng value itong free trainings ko sa inyo. Mamaya magpi-picture taking tayo na lang yung i-post nyo para lang magkaroon to ng value. This is a free online training na ginagawa ko kasama to sa kurso pero walang magre-record. Okay, salamat po sa inyo sa cooperation. Okay. Ang nakakatakot o may hesitation kang invite yung mga hot market mo. Kaibigan, kakilala, tama, mali. Okay, kasi kilalang kilala ka at alam nila ang background mo. Makaka-apekto yan sa recruiting mo kung ano ka dati. Example, happy-go-lucky ka, tambay ka. Isa kang pastor, isa kang teacher, isa kang professional. Alam nila yung background mo, lalo na ng mga friends and relatives mo at that market. Paano kung hindi maganda yung connection mo sa kanila? Tama, mali. Build a good impression, ang strategy, approach them, not your business. Introduce the product or services muna. Two types of farm on hot market. Dalawa kasi yan eh. Supportive and not supportive. Dalawang klase ang client natin. Kung hindi ka komportable or di mo feel at wag mo nang i-approach pag hindi mo taman sa suporta sa'yo. Parang ganito. Sa mga kababaihan, sino nagtinda rito nung pandemic? Kahit anong itinda mo, tosino, longganisa, meron kang kapitbahay, kaibigan, kumare, friends mo sa Facebook na kahit ano ayaw sumuporta sa'yo. Not supportive yon ng mga friends mo sa Facebook.
Pero may supportive yan. Bigyan ko kayo ng idea. Nung bago ako sa iConnect, pinosisyon ko yung dalawang anak ko, asawa ko, meron akong 4 accounts, meron akong walong gamis. Unang Sunday, nung sumali ako rito sa church, na-dispose ko agad yung 7 gamis ko. Bumalik ba yung puhunan ko? Yes or no? Binuksan namin yung isa, binenta ko yung iba. Sinong pinuntahan ko muna? Yung mga supportive, yung may high buying capacity. Okay, yung may makakayahan, pinuntahan ko yung principal sa school ng anak ko, yung pastor namin, yung ninang ko sa kasal na 3, hihindihan ako, hindi. Hindi. Supportive muna. Okay? Ganun din sa recruiting. Hanapin mo yung mga taong may kakayahan, open-minded, yung merong buy-buying capacity, yung susuporta sa'yo, yung halos hindi makatanggi sa'yo. Sila muna. Okay? Tapos, eto tips ko sa'yo, hot and warm market, mga script po ito. May tinatawag akong AKA method. Pakitype AKA. Pakitype nga po AKA. A-C-A. Are you still there? Ayan. AKA, AKA. Ayan. Okay. Ano yung AKA method, Coach Chris? Acknowledge, complement, and ask. Kung ginagawa mo ang network marketing online mo, gawin mo po ito. Malaking tulong. Ano yan? Kung less than 6 months ang huli niyong pag-uusap, pwede mo siyang i-approach immediately. Less than 6 months. Pero, pag more than 6 months na kayong walang conversation, kapatid, maghulos dili ka naman. 6 na buwan ko lang kayong pag-uusap, kahit sa chat man lang, gusto mo, pay in agad. Walang ganon. Okay? Example. Hi tita, nakita ko yung post mo sa bakasyon. Nag-post yung tita mo, nag-Boracay, nag-El Nido. Nakita ko yung post mo sa bakasyon, tita. Grabe. Ang ganda ng picture mo, tita. Pumayat ka. Promise. Ano sabihin ng tita mo? Talaga? Ang tao gustong-gusto pag kino-compliment siya. How long kayo doon? Acknowledge, compliment, ask. AKA method. Okay. Gumawa ka ngayon ng conversation ninyo. After 3 to 5 change ng convo or pag meron na kayong pag-uusap, pwedeng mamayang gabi, kinabukasan, tapos use the favor approach. By the way, tita, may favor ako. Tita mo na may kakayahan na, yung halos hindi ka maintindihan, ako payin agad sa'yo mamaya yan. Gamitin mo tong script na to. Meron kasi akong sinimulan na online business and all I need, all the help I can get. Naghahanap ako, tita, ng mga, or mare, tita, ng makaka-partner dito at alam ko mapagkakatiwalaan ko. Kaya kayo po ang isa sa unang in-approach ko kasi mataas ang respect ko sa inyo. Prospecting with respect. Okay? Gandang script? Paki-type yes. Paki-screenshot na. Huwag lang ipopost, huwag i-video. Another AKA method. Hi Beshi, ganda ng mga post mo sa work. Ang galing mo talaga, idol kita eh. Kumusta yung new work environment mo? Binanat mo ba agad yung AI Connect? Pinaglalabas mo ba agad ng 2,000? Sinend mo ba agad yung marketing plan? Sinendan mo ba agad ng video? Sinendan mo ba agad ng sponsoring link? No. Ang ginawa mo muna, nag-AKA method. This time, kapatid, magkoconnect ka muna sa kanya na hindi niya mararamdaman na gusto mo lang siyang pasalihin. 3 buwan kayong walang usap, 6 na buwan, 1 taon, basta ka magsasend ng video. Hindi ko sinasabing mali yun, pero karamihan ng gumawa nun, lalo na wala ka pang napatunayan sa industry na to, ay madalas scene mode ka. Nako, ito naman si pamangkin, may sinalihan naman bago to, gusto lang ako i-recruit nito. Acknowledge pare, congrats sa kita ko sa post mo, graduation ng anak mo sa college, pare. Complimentary yan. Bilib talaga ako sa iyo. Idol, Brad, lodi kita, ang galing mo. Then ask. Conversation na kayo. Hindi naman pare, ganito lang talaga. Pare, may iba ka pa bang side hustle? Lupit mo eh. Gets? Sa mga ganitong tanong, makikita mo ngayon yung sagot niya kung meron siyang needs, wants, and desire na po pwede sa negosyo natin ng iConnect. Pakitype ako yes. Pakitype yes. Next.
More script. Pakitype nga script kung gusto nyo pa po ng more script. Thank you, Serge Bala, Marky Raytan, Lenny May, Jason Agtalao, Raquel sa mga nakikipag-cooperate, lalo na sa mga naka-on cam. Magpa-raffle kaya ako sa mga naka-on cam mamaya. No? Gusto nyo ba ng raffle? Motor? Motor ng electric pan, marami ko dito, sira. Script. Mga tatlong type pa, bibigyan ko pa kayo ng libreng script. Coach Art, thank you. Ma'am, ganito, DDR Vlog. Ayan, Mary Grace, God bless you all. Jennifer Dotimas, hopefully nakatutulong si Coach Chris sa inyo. Again, more script daw. Okay. By the way, meron akong ditong material na gusto kong i-share sa'yo. It explains all the details ng digital business na ginagawa ko. Or home-based business, or dropshipping business, depende, pwede mong gamitin. Okay, Silver Reyes, may pasuyo po, may nagsulat to. If share ko sa'yo to, open ka bang tingnan? Nice, sige, here's the link. Let me know if done mo nang panoorin. For your notes, napunta na kayo sa Aka Method, binigay mo na tong powerful script na to. By the way, pare ko, meron akong ditong digital or ditong material na gusto ko i-share sa'yo. Parang dito na lahat ng details ng dropshipping and digital business na ginagawa ko. Home based to, pre. Pare, kung isi-share ko ba sa'yo to, open ka bang tingnan? Pag umokay siya sa'yo, okay pare, here's the link. Let me know if done mo na siyang panoorin. Bakit mo kasabihin kailangan to? Kasi madalas sa atin, pare, eto yung video message mo ko pag sasali ka na. Mare, panoorin mo to pag wala kang ginagawa. Ano gagawin niya ngayon? Panoorin ko lang daw to pag wala akong ginagawa. Ang dami kong ginagawa. Hindi niya papanoorin. Pero bigyan mo siya ng urgency. Let me know if done mo nang panoorin yung video presentation na sinend ko sa'yo. Yung 15 minutes. Follow up kita bukas, pre. Okay? Okay. Banatan na agad ng 3-way call with mentor. Ganun ang strategy. Okay. Be a natural person kung ano ka nakilala. Walang hyping. Tapusin mo na po ang hyping. Sabihin lang ang totoo. Ganito po ang turo ko sa team. Huwag mang-hype. Pag ayaw, next lang ng okay? Ano ba? How to turn a complete stranger into a solid leader. Last topic ko na for your notes. Cold market. Prospecting. Narinig mo na yung concept na ang masusuporta sa iyo ang mga strangers o hindi mo pa kakilala. Mas maniniwala at may susuporta at may sasali sa iyo na strangers kaysa sa kamag-anak at kaibigan. Pakitype yes kung naniniwala ka sa concept na yun. Kasi mas marami yung hindi mo kakilala kaysa kakilala mo. Alam mo kung ilan ang average person ang kakilala ng isang tao? 200. Kasi yung Facebook friends mo, hindi mo naman lahat talaga kakilala, tropa yan. Saan galing yung 200 na idea? Sa mga lamayan ng patay nung araw. May mga attendance doon. Okay. May challenge din ma-convert ang cold market dahil walang trust factor agad. For your notes, sinabi ko ito na nakaraan, KLT. Pakitype, KLT. Kiliti. People join you hindi lang dahil maganda produkto mo, maganda negosyo mo, maganda iConnect, trending ang iConnect, maganda compensation plan, may capping, maganda, mura lang ang puhunan. Yes, factor yan. Pero there's 3 things that people join you because of this KLT. Pakitype KLT. What is KLT, Coach Chris? KLT. Pakitype KLT. Para ako nagla-live selling dito, no? Okay. People join you because they know you, they like you, and the most important one, they trust you. Agree po ba kayo rito sa training na to? Agree po ba kayo? Tama? May kilala ko. Sira sa pera, sira sa tao. Kahit matagal ka na sa industry, wala na masyadong sasali sa'yo. Agree?
Parang ganito yan eh. Bakit ako sa'yo sasali? Ang daming leaders ng iConnect ngayon na nag-iimbita online. Halimbawa ako, nakita ko yung iConnect. Sobrang ganda niya. Kanino kaya ako sasalpak? Sino kaya yung gusto ko maging upline ko? Ngayon, kung ikaw na member ngayon, iimbitahin mo ang Coach Chris Tolentino. Kilala ba kita? Gusto ba kita? May tiwala ba ako sa'yo? Nagigits mo ibig ko sabihin? Kaya kailangan nating mag-show up ngayon online. Kailangan nating ipakita na we are a true leaders na kayang tumulong sa mga tao. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, lalo pa sa mga nagtatago pa. Lalo kung hindi makakapagpasali. Isa sa natutunan ko po, lakas ng loob. Ulitin ko, kailangan okay ka sa kanila, gusto ka nila at dapat may tiwala sila sa'yo. Okay. Trust you is very important. Pasensya na po kayo kung gumawa ng slide dyan. Hindi ako magaling ho sa mga PowerPoint, hindi to talaga sa digital. Type lang ho ako ng type kung ano lang ho ang kalabasan. Okay, hindi ako magaling sa kung ano mang online. Basta ang alam ko po, mai-deliver ko sa inyo ng okay to, okay na po yun. Okay. Paano tayo pagkakatiwalaan ng taong hindi natin kakilala? Pag natutunan mo ang new tactics na ito, kaya mong itap kahit cold market mo. Let's face it, nauubos yung kakilala mo. Tama, mali? Okay. Strategy sa cold market. Dati, traditional offline kami. Pamumusakal, flyering, prospect with, nako, ang turo sa amin dati, matindi, 10 years ago. Prospect mo yan with the 3 feet. Makatabi mo lang yan sa bus pag umuubo yan. Halukin mo na ng product. Okay? Pero ngayon, value-giving strategy na. Dapat nakakapagbigay ka ng value online. Kagabi, nag-podcast kami, tama? After podcast, meron na ulit kumukontak sa amin. Bakit? Nag-show up tayo social media, nakikita ng tao, seryoso tayo sa ginagawa natin. Pag nakita ng taong nag-o-observe sa'yo, nako, nagpo-post to, nako, nagla-live to, nako, nagtutok to, nako, nakikita ko yung mga content nito, seryoso sa ginagawa niya, sa kanya ako sasali. Marami nagjo-join po sa akin, hindi ko kilala. Totoo lang, sa industry na to. Bakit? Because of showing up. Nakikita nila, yung post mo, yung talk mo, yung idea mo, yung mga podcast, active ka. Sinong sasali sa hindi active? Pag may nagawa o nabigay kang goods sa iba, ibabalik din nila to sa'yo. Isang post mo social media, na goods or maayos, napakaraming makakita. Nakapollow nyo na po ba ang isang Coach Chris Tolentino? Follow nyo po ako, tingnan nyo po yung mga post ko, pwede nyo pong i-share. Everyday meron akong post, daily motivation. Hindi ako araw-araw nagpo-post ng puro marketing plan. Bakit? Ang tao mas na-attract pag puro positibo pinopost mo. Sino po nakakita nung live ng asawa ko last Sunday? Bakit type me? Live ni Mrs. last Sunday. Hindi ko nga alam na ni-live ni Mrs. yun. Alam niyo po ba nangyari? Tayo po ang ginamit na kasangkapan ni Lord para mag-preach dun sa church namin. Ako po yung nag-sermon sa harapan. Imagine guys, no? Pag i-stalk ka ng tao, sino ba to na nagpo-post na to? Titingnan yung profile mo. At makikita niya, you're giving value to marketplace. Ba? Attraction, yes or no? Ginagawa naman ng makaramihan, bakit wala pa rin napapajoin? Bakit? Baka ginagawa mo pa din ang mga bagay na to sa social media. Okay? Yung mga do's and don'ts, so may tuturo ko. Eto na po yun. Huwag mong gamiting profile picture, cover photo, ang profile name ng company mo. Sino rito ang guilty? Kamag-alala, ganyan din kami dati. Why? May tinatawag tayong branding. Ang tao, pag in-stock ka, ay, alam mo na ko, networking na naman to. Hindi ko sinasabing mali. Okay lang gamitin siya, pero gawin mo lang siyang temporary. Yung cover photo ng iConnect, ganito, ganun. Diba? Kasi kailangan, ikaw yung makilala. Hindi ako sasali dahil lang maganda yung produkto. Sasali ko sa'yo eh.
ikaw yung makakasama ko eh. Ikaw muna yung titingnan ko. Yes, maganda, product trending yan, pero ang tanong, sa'yo nga ako magjo-join. 'Di ba? Huwag mag-create ng content na magti-trigger ng inis at umay sa iba. Yung paulit-ulit na. May umay na po yun. Huwag i-flood ng product at company info ang timeline mo. When you use social media bago ang company, yung brand mo muna or trust, again, trust, pakitype trust. Sa'yo ang kailangan mo para makapagpa-join ka. Your personal photo and real name must be in your profile. Sino rito, yung nasa Facebook, ang pangalan niya, binaligtad pa din. Tapos ang profile picture mo, pusa, tingin sa'yo, scammer. Mag-post ka ng negosyanteng profile picture. Maglagay ka na maayos na bio sa FB mo. Okay? Magkaroon ka ng magandang background. Nakita nyo na po yung background ni Don Chris Tolentino. Nakita nyo na po ba yung profile background? Yun po yung pinag-host ako sa Tagaytay event ng biglaan. Kami ko ni Coach Randy. Yung unang punta ko dun sa Tagaytay sa Ethereal Palace, nakikita nyo, ako yung nasa harapan, ang daming tao. Ngayon, kung ikaw, i-stock mo ako, ano isipin mo? Wow, speaker pala to, mentor pala to, trainer to, ito yung gusto kong kasama. Pero kung makikita sa'yo, ang profile picture mo, inuman, sinong gusto sumama sa'yo? Create content na kapupulutan ng aral, encouragement and education. Diyan sila ma-attract sa'yo. Tandaan nyo po, ang labanan ngayon social media, attraction. Attraction marketing. Create content na makaka-relate sa'yo. Example po yan, hindi yan yung ex mo. Ha? Ako lang kasi nag-type niyan. Full-time mom ka o OFW ka, gawa ka ng mga content tungkol dyan. Attraction. Learn the ratio of posting. Hindi laging result yung pinopost. Ang tao po, hindi na talaga nadadala lahat sa ganun. Hindi naman lahat. Hindi ko sinasabing wag mong i-post ha. Branding kasi ang pinag-uusapan. Hindi mo brand ang company mo. Ang brand mo ay ang sarili mo. Again, trust, tiwala ang number one na nakakapagpasali sa mga kausap mo. Okay? Last. PRM. Ang daming alam nito ni Coach Chris. Ano naman yung PRM? Kanina may AKA method. Post, respond, message. Okay. Mag-post ka ng kapupulutan ng aral. Learning, realization mo everyday. Example, motivational, result, or join our team. Madalas ganito tayo no? Join my team. Walang mali doon. Paano kung wala ka pa ng patunayan sa industry? I-post mo yung mga kapupulutan ng aral at realization. TikTok mo sa timeline story. Okay? Pinotes mo yan. Anong gagawin mo ngayon? Dapat nakapublic yung post mo ha. 2 hanggang 3 posts everyday. Ang gagawin mo ngayon, i-scan mo ngayon yung mga post mo. Mag-reply sa lahat ng magko-comment, lalo hindi mo pa member. Scan lahat ng like, i-check mo yung profile at makipag-interact with it. Thank you. Salamat sa comment mo, salamat sa like mo. Salamat na appreciate mo yung content ko. Sa ilan sa mga post niya, ganun din gagawin mo. I-heart mo, hindi lang ila-like. Gusto mo, ikaw lang ina-heart. Gusto mo, sa'yo lang nagko-comment. Dapat mag-comment ka din sa kanya. That's the time na nagkakaroon na kayo ng connection. Nag-post ka. 2, 3, isang araw. After 1 week, dumadaming likers mo, dumadami lahat yung mga comments sa'yo. Kung nasa 20 or 30 yan, leads na po yan. Medyo matrabaho to, pero para sa akin, mas effective ko pero kaysa mamusakal ka sa labas. Nasa bahay ka lang. Lalo sa mga OFW, lalo na sa mga full-time mom na nasa bahay lang. Gawin mo to guys. And then, message. Send a personal message sa lahat ng nag-respond ka. Example, hi! Carl, na-appreciate ko ang pag-like mo sa post ko. Nakita ko sa post mo na. Oh, ano yung nakita mo? Hi, Jay, nagwo-work ka ba na o nagne-negosyo ka? Hi, Rose, naisip mo din ba magnegosyo or work for yourself? Message, hindi antimano, recruit.
Pakitype nga agad PRM. Post Respond Message. PRM, para hindi nyo makalimutan. PRM. Okay, sa parang ito, naka-qualify mo kasi yung prospect. Have at least 5 or 10 conversation bago mo siya i-invite. Ano daw? 5 to 10 conversation ng message nyo bago mo siya i-invite. Hindi yung antimano invite, kaya ka na si send mode. May natututunan? May natututunan? By the way, gusto ko i-share sa iyo yung concept. Ito na yung message. May conversation na, may connection na, nag-build ka na ng rapport, yung pagkakatulad nyo, saan kayo pareho, nagamit mo na yung family, occupation, recreation, na paulit-ulit mong natutinig, yung form. Dito ka na sa message. By the way, may gusto akong i-share sa iyo na concept. Naghahanap ako ng mga na makakasama ko dito. Mga gigil umasenso, kapareho ko na self-motivated na tao. Ang gandang script nito. If i-share ko sa iyo ang home-based business na ginagawa ko. Friend, open ka bang i-discuss ko sa iyo? Eh paano coach kung hindi pa ako marunong mag-discuss? Go for three-way call. Ask your mentor or upline for three-way call. Yes? Learning? May natututunan? Okay. By the way, meron akong ditong material na gusto kong i-share sa iyo. It explains all the details ng digital business na ginagawa ko. If i-share ko sa iyo to, open ka bang tingnan? Nice, sige, here's the link and let me know if done mo na siyang panoorin. Or pwede rin sa Zoom presentation natin. Don't worry, ang DMPA po magkakaroon ng 2 or 3 times a week na presentation. Live, hindi recording. Okay, powerful script? Powerful script, pakitype na, powerful, powerful. Okay. What if yung kausap mo hindi mo nakita ng interest na maghanap ng pagkakitaan? Then you don't need to invite. At least hindi ka pa ulit-ulit nare-reject. May conversation, hindi siya yung pina-qualify mo nga eh. Di ba sabi ko, professional network marketers all about is sorting people. Kinu-qualify mo siya. Eh pagka talagang negative, edi wag mo nang invite. Pero may tinatawag tayong 6 months rule in life. Ano yun? Ang importante kasi, nakapag-made ka ng new friendship. Pero remember the 6 months rule. Ano yun? Ang status ng tao ay nagbabago after 6 months. After 6 months, yung nag-reject sa'yo kanina, kahapon, isang araw, maaring napagod, nawalan ng trabaho, nagkasakit, something happened sa family that could be the best or opportunity sa'yo na ma-share naman sa kanya. Gets? Gets? Pakitype gets ako. Huwag mong putulin yung connection, huwag mong sunugin yung bridge mo sa kanya. Hindi man siya interesado, hindi man siya nasumali sa iyo ngayon, pwedeng may bago yan after 6 months. Okay? Again, 5 mistakes ng network marketer in social media. Binabaha ng income, result, marketing plan ang Facebook. Branding ng company instead of you. Tagging other people without permission. Paki-highlights ngayon number 3. Isipin nyo po, ang idea ko, ayokong bahain yung timeline ko ng puro iConnect. Kung 63 kayo na umaten sa akin ngayon, 63 kayo itatag ako. Eh di ba ang bahain timeline ko? Hindi ko sinasabing mali, pero pansinin niyo po, tagging other people without permission para sa akin is disrespect. Lalo na tinag mo yung prospect mo, negative nga, ayaw nga, tinag mo pa siya. Annoying yun, nakakainis yun. Tama, itag mo na lang yung page mo, yung asawa mo, pero yung lahat na lang ng downline mo, tinag mo pa, pati upline mo, tinag mo pa. Eh maya't maya, umaga, tanghali, gabi ang post mo, income, marketing plan, okay lang kung motivation. Again, brand mo ang pinag-uusapan dito. Okay, destructive without not income activities. Problem of consistency. Pag hindi mo ginawa ng tuloy-tuloy, sayang. Okay? Ang dali pa naman makadistract ng magsayang ng oras sa Facebook. Okay? Okay, assignment nyo po sa akin. Write down 100 names of your warm and hot market. Huwag mo munang i-prejudge. Back to basic tayo. Lahat tayo gumawa ng prospect list ngayon. Qualify, supportive, not supportive. Sino rito yung may high buying capacity, sino yung wala? Sino yung supportive, sino not supportive?
Unahin ko ngayon. Kausapin natin bukas yung 10, yung 20 tao, imbitahin mo, dalhin mo sa Zoom. Hindi ko alam kung gagawin niyo lahat to. I've been doing network marketing for how many years? Nagtuturo ako sa iba't ibang probinsya before hanggang ngayon. Nakapag-conduct ako ng almost 3 years sa academy ko, sa iba't ibang course na inopen ko. Pero hindi lahat ginawa to. Uulitin ko po, hindi pwedeng umattend ka lang. Parang yung turo ko last Sunday sa church. Basahin, bulayin, at gawin. Read, meditate, and take action. Ganon din po rito sa business natin. Hindi pwedeng inatanan mo lang. Hindi pwedeng inanalyze mo lang. Hindi pwedeng paulit-ulit ka lang sa 1 and 2. Number 3, doon tayo magkakatulo lahat. Kung nagagawa mo siya in action. Okay? Kung isasabuhay mo siya, kung gagawin mo rin siya araw-araw. Okay? Approach the first 5 or 10 prospect bukas na bukas din. O ngayong gabi dahil naka-attend ka ng training. Okay? This is my special training for you guys. Meron pa ako how to set up appointment sa mga susunod na lang po yan. Ang tanong ko lang muna sa inyo, may natutunan po ba tayo ngayong gabi? May natutunan po ba? Natuto. Marami po, sabi ni Jennifer. Thank you. Mark, yan. Kumusta kayo? Any pulot of the day, pakitype nga kung talagang may natuto po sa taas atin ngayong gabi. Any learning, realization, pakitype. Magbabasa po ako ng ilang comment. Any learning, realization na napulot mo ngayong gabi na take down notes mo o tumatak sa'yo. Sige po, pag nakabasa ako ng 2, meron pa akong extrang bonus na 5 minutes sa'yo. Right branding. Takisa, thank you. Champ Jet. Method. Sir Q, Jason, ako may mga nag-take down notes. Silver Reyes, shout out sa'yo, Brad. God bless you. Method. Do not flood your timeline about your company. Right approach in prospecting, Coach Art. Method. Anong isa? PRM. To reconnect, use AKA. Hindi porket nakapagpasali, hahayaan na lang. Tama, Ma'am Jennifer. Learning. KLT. Wow. Know you, like you, trust you, PRM. Takisa. Wow, galing Tita Julia. Thank you, Tita. Build rapport before presentation. Correct. Method, learning. Oh, don't be desperate, Charmaine, Mary Grace, Ogie, and Vanessa. Congratulations, Coach. Maraming salamat sa inyo. May bonus akong 5 minutes sa inyo. It's okay? Is it okay kung magbigay ako ng bonus sa inyo na 5 minuto bago tayo matapos? 7 yes. 7 yes. Another 5 minutes bonus bago tayo mag-pray. 5 minutes. 7. Abby, Jennifer, Josephine Tan, Serge Bala, Jason Nagtalao, Mary Grace, Libe, ang dami! Congratulations to. Sige. Ito medyo seryoso ha. Okay. Last 5 minutes. Maraming salamat, iPhone 7. Sana all. Marky, Malari Crispanyo, Lenny May, hindi ko na kayo may isa-isa, sobrang dami natin ngayong gabi. Pero I'm so grateful and thankful na naging bahagi ako ng araw nyo ngayon to discuss, to give you value. No? Tips Guinness, para ingat sa pagmumotor. God bless you guys. No? Pero let me share my screen para mas tumibay ka ngayon dito sa ginawa mong pag-attend sa akin. Okay, gusto ko kasi okay. Ayan. Dali lang guys ha. Ayan, okay. Meron ako ritong notes na gusto ko basahin nyo na lang din. Okay, sabayan nyo ako siyang basahin. Maikli lang naman ito. Yan. Okay? Humanap ka ng kagaya mo. Bago mo i-apply yung mga natutunan mo sa training na to, gusto ko magbigay sa iyo ng ilang mga tips na tingin ko sobrang importante sa success mo.
Una sa mga tips na yun ay ito. Kailangan mong tanggapin na ang katotohanan na kahit anong ganda ng opportunity o produkto mo, hindi lahat na makakausap mo ay magugustuhan ng ino-offer mo. Yun lang talaga po ang realidad. Hindi lahat ay magjo-join. Kahit mga top earners, hindi naman lahat ng nakakausap nila ay napapa-join nila. Wala pong networker na may 100% closing ratio. Tama? Sa mga taong makakausap mo, meron ba talagang hindi pa handa para maging entrepreneur? Yes. Meron talagang mga tao na hindi kahit kailan gusto ng pagbabago sa buhay nila. At kontento na sila sa kung ano man ang ginagawa nila at kung ano ang meron sila. Ulitin ko, ang trabaho mo lang ay maghanap ng mga taong kagaya mo. Kaya yun ang title nito. Humanap ka ng taong kagaya mo. Okay? Sa mga gusto ng mas magandang lifestyle, mas madaming oras para sa pamilya. Tama? Ano daw? Humanap ka ng kagaya mo. Kasi marami sa labas, okay na sila sa buhay nila. At huwag ka nang masakdan doon. Tanggapin mo na yung realidad na yan. Gets? Okay.